Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good evening guys. So today is our day 2 and our not so really last day, but this is the last full day here in Czech Republic. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe, and pakita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. So aside from that guys, please do follow us on our social media accounts. It's John Harvey on Instagram, John Harvey 3 on TikTok, and John Harvey Alalay in Facebook. So tulad ng nasabi ko sa inyo guys, gagawa tayo ng part 2. This is the part 2 of our day 2 on where we will show you yung nightlife naman. Yesterday I showed you the nightlife, pero kung anong itsura nung Prague Old Town Center ng may ilaw. But now, I'll show you the nightlife on where yung sa inuman, kung makakapag-video man tayo. Pero for now, late kasi kami nagising, alas 8 na rin. And may nakita kaming restaurant na nag-o-offer ng traditional Czech food. So, doon tayo kakain at nandito na rin tayo agad. So, malapit lang siya sa amin. And dito na namin napili kumain para ma-experience namin. At ma-experience natin kung ano yung lasa ng food nila. So, dito pala tayo kakain sa... Ayan. Kung nababasa nyo man... Hybernska. So, yeah. Samahan nyo kaming kumain at pumili tayo ng food na mag-enjoy tayo. So, since this is the last meal na kakainin natin dito sa Prague, so might as well kumain na tayo ng traditional food nila. Bukas kakain pa tayo ng breakfast. Kakain pa naman tayo ng breakfast, pero paulit-ulit na yon. So, mamili lang muna kami ng food and then balikan ko kayo, okay? So, ayan, nandito na tayo sa loob. And then, ito may mga small dishes sila. May mga traditional dishes din. Pause nyo na lang guys in 3, 2, 1. Lipat tayo ulit. May mga main dish na in 3, 2, 1. And another one in 3, 2, 1. Ayan. So, these are their meals. Order na muna tayo and then tingnan natin anong verdict natin mamaya. Okay? So, ikat ko muna para makapili tayo ng maayos and then balikan ko kayo kapag ready na tayo. Ang panalangin ko na lang ay hindi tayo makopyright. So, ngayon ay nandito tayo nga sa Hybernska and nangongolekta yata tayo ng picture ng beers. Pangalawang beer ko na to today and hopefully not the last. So sabi niya ito daw yung pinaka the best. So lahat naman syempre magsasabi ng pinaka the best yung beer nila. So let's just try it. This one. Cheers guys. Manood kayo ng vlog para may revenue, hindi yung puro palabas lang yung pera ko. Parang kalasa lang siya nung kanina. Ito yung picture. Yan. Grabe, makademand ako ng daming ilalagay na patong. Kala mo naman nasisipagin ako mag-edit. Feeling ko yung mga vlog natin naabot ng 30 to 40 minutes isang episode. Pero alam nyo, ang daming dito, ang daming tao. And sabi nitong isa, maganda daw kasi yung system nila is may runner lang talaga ganyan. Pero parang hindi naman kasi bumalik siya para i-assist tayo. Kasi siya yung nag-order tig ng beer. Sa bagay.
Eh, yung isa, diba? Pero anyhow, mukhang maayos ang sistema nila dito at maganda. Sana lang hindi ito nakaka-copyright kasi sayang yung vlog if ever. So, ayan. Anong lasa ng Aperol mo? Tikman mo nga. Anong lasa ng Aperol mo? Bilisan mo, baka ma-copyright na eh. Okay lang, masarap. Pero hindi siya katulad ng ano. Sa Italy. Italy. Aperol lang, ano, Spain. Ha? Eh, hindi ka pa naman nakakapag-Spain. Diba yung iniinom natin sa UK, Spain? Eh, di ba nag-Aperol ka sa ano? Nag-Aperol sa Italy? Aperol, oo nga. Ay, hindi. Pati Portugal? Oh, hindi. Yung sa Spain, yung mapait. Okay, anyway guys, let's get loud na yung tugtog. Baka kung ano pong mangyari sa vlog natin. Sige na, mamaya na lang. Here comes our meal, guys. So, yung in-order ko ay yung pork knuckle. So, parang crispy pata. Ganun. KRM naman ay Angus beef burger. And then, umorder lang siya ng Aperol. And ako naman yung draft beer nila. So, kumain na muna tayo. And then, balikan ko na lang kayo afterwards kapag sa verdict na nung pagkain. So, bye-bye. Mamaya na lang ulit, guys. Hindi, okay lang yan. Hindi, kita naman yan. So, ayan. Sasama ko kayo hanggang sa matikman natin yung first bite bago tsaka ko siya i-cut para ma-enjoy namin yung meal. So, ito ay literal na crispy pata, guys. Crispy pata pala ang kanilang one of the main dishes dito sa Prague. So, sana naririnig nyo ako. So, may sauce sila. Sobrang lambot nung pata, ha. Kasi ang bilis natanggal ni RM yung buto, eh. Ibig sabihin, maayos yung pagkakaluto. Sarap siya. Ang dami nga lang. Yan lang yung maganda dito sa Czech Republic. Ang init. Sulit yung bayad mo sa serving nila. Kaya, sobrang okay. Sa'yo, masarap yung pagkain mo. Sarap din daw yung Angus beef niya. So, I think mas okay to with, seasoned with salt and pepper. Mas malasa siya. Ano to? Okay na. Pinapaamoy ko sa kanya. Kasi mas ma-identify niya na mabilis. Ginger. Mapait. Oo nga, ginger. Ginger, okay lang. Pero medyo maasim. So may suka to, guys. Ito ay ginger with... Matamis na... Hindi siya maasim, matamis. Sabi mo maasim. Wag na. So yun lang, guys. Binanggit ko lang sa inyo yung first few impressions ng food. Masarap naman siya. And I think it's worth the price. So ang presyo nito ay... Magkano to? Wait lang. Nasa calculator ko na yun eh. Kasi kino-convert ko, guys. 445. So, more or less 15 pounds. And yung conversion nalagay na lang dyan. Magpa-pop up na lang. So, yun lang. Kain na muna kami. Pakita ko sa inyo yung sa pagkain yung isa. Ayan na yung pagkain niya. So, yun lang, guys. Kain na muna kami. Bye-bye. Okay. So, kakatapos lang namin kumain and pakiramdam ko kailangan ko ng losartan. Para kami nga high blood din sa bigat ng food. Kasi alam mo yung parang kumain, yung kailangan mong kumain ng isang buong crispy pata. Ganun yung feeling. Eh,
Hindi pa naman ako mahilig sa ganung pagkain. Pero tinry ko siya kasi isa siya sa mga staple food nila dito. So, tinry din natin, di ba? So, ayun. Ako lang yung nag-suffer. Nakita nyo naman kami kumain. Pero, dalawa lang kaming high blood din. Hindi kasi talaga ako mahilig kumain ng matatabang food. Mas gusto ko yung lean meat. Like, chicken breast, yung pork, hindi pork belly kasi mataba yun eh. Basta, yung mga lean meats. Okay lang may taba, pero wag yung sobrang dami. Ewan ko. So now, medyo tinamaan din ako dun sa beer. Lagi nila akong binibigyan ng mapait. Kasi hinahayaan ko silang mag-suggest. So, ang binibigay nila, yung feeling nila masarap for them. Although, yeah, masarap. Pero hinahanap ko yung beer na kalasa nung tinikman natin last time, nung first day natin. Kung hindi nyo pa yung nakikita, panoorin nyo yung first vlog sa Fat Cat. Kasi lasa siyang cherry, para siyang cider type. Then now, maglalakad lang tayo papunta dun sa ano yun? Anong pangalan nun? Yung head. David, Frank Head. Nag-iimbento yan. Hindi niya na alam. Basta dun sa may umiikot na ulo, kung hindi nyo pa rin nakikita yun, nandun yun sa third vlog natin. Kung hindi ka man ikakat yung ibang vlog. Basta nandun siya sa part 1 nitong day 2 natin. Babalik kami doon kasi nandun yung party place. Then papakita ko sa inyo anong itsura nung mga stalls doon, kung ano yung ganap tuwing party place. So ano yun, nandito pa rin naman tayo sa may Opera House. Ayan, tsaka Powder Tower. Kasi for those first time viewers, kung ngayon lang kayo napadpad sa channel ko, welcome. Yung alin? Yung papunta doon sa may side. Doon ba yun? Hindi, dito yun eh, di ba? Ayun. So, maglalakad muna tayo. So, ito, medyo kalmado na siya during night time and mas malamig na. So, yung suot natin guys ay hindi na ganun ka-effective kasi tumatagos na yung lamig niya. We didn't expect na ganito pa rin siya kalamig kasi sa London medyo umaangat na yung temperature. Pero dito, maaraw pag umaga. Pero pag gabi, grabe. Kasi nakita nyo nga kanina, di ba, sa part 1, may mga snow pa doon sa may Petrin Hill. Pero kaninang hapon dito, nung bumili kami sa Lidl, mas maraming taong naglalakad. Pero ngayon, lesser na. Ayun pala, kasi mga first time viewers din natin, mahilig ang mga tao dito sa beers. Kaya expect nyo na mas gusto nila yung beers. Idikit ko na nga lang dito para hindi awkward. Ayan. So, maglakad-lakad muna tayo. Pag maraming tao, tinututok sa mukha ko kasi baka may mga sensitive at baka bigla tayong sitahin. Yan lang din ng con, guys, kasi as much as you want to take videos of the vicinity, sometimes yung personal space ng tao na nasa public place, ganyan, kaya iniiwasan lang din natin para di tayo ma-call out. May mga halos lahat na cover natin, yun yung maganda. Na-cover namin lahat, even though we want to go back and show you yung itsura nung gabi ng castle. Pero it would be another hike. So, hindi na. Ipakita na lang namin sa inyo yung nightlife. Kwento mo yung kung gano'n ka convenient. Ayun pa, sa
Ang maganda kasi dito sa Prague, guys, dikit-dikit. Dikit-dikit yung mga tourist spots. So, hindi ka mahihirapan. Sobrang convenient ng transpo kasi, guys, hindi to sponsored pero gusto ko lang na malaman nyo na yung City Mapper, isa siyang app on where there are various cities na covered niya, mostly in Europe, pero meron siya sa Asia, meron siya sa Thailand, meron siya sa Japan. Yan, yung mga big cities in Asia. As in, sobrang helpful niya kasi alam niya, ituturo niya sa inyo kung sasakay, even ituturo niya sa ang side, ganyan. Pero, kung gusto nyo at masipag kayo maglakad, you will explore more. But at the same time, syempre, marami kayong hahakbangin. Kaya kung mas masipag kayong maglakad, mas marami kayong magagalaan. Pero kasi kami, katulad ng first day natin, bumili na tayo ng ticket good for 72 hours. And honesty policy dito ha, sa sobrang honesty policy dito, people tends not to buy ticket. Pero be careful, especially if tourists, kasi we are the first people na i-check nila if ever na maghanap sila ng ticket. Kaya instead na magkaroon ka ng fine, bumili ka na lang. 11 pounds lang naman siya, or convert natin into 900 pesos. Good for 3 days. Lahat na yon. Tram, bus, underground, and even airport link. Kasama na yun. So yun, medyo mahaba na rin yung nai-cover natin. So, malapit-lapit na rin naman tayo dun sa area. Hahanap lang din tayo ng party place na pwede ating makita. Pero this is basically the nightlife here. Laid back. Kaya gusto namin din dito kasi hindi ka hustling to do more. At sobrang chill niya lang. Kasi ngayon, habang tumatanda tayo, mas nire-realize natin na ang travel ay dapat for relaxation, hindi yung magke-create ka pa ng more than 20,000 steps. Although naka 15, siguro ngayon nasa 17 na kami. Pero nakakapahinga kasi kami, guys. Nakakatulog, in between, late kami gumising. Hindi katulad ng typical na Filipino travel na gising ka early, uwi ka late, gising ka ulit early, ganyan. So ito, isa to sa mga sikat. Coffee today, cocktail tonight. Pop up. So ayan, maglilibot muna tayo dito. So ito yung isa sa circle, parang na Mesty, malapit siya dun sa area ng Narodny. And yung Narodny ay nandun sa side na yon. So ayan, dito tayo kasi dito yung maraming tao kagagabi. Parang dito sila nagka-club. So pasukin natin tong area na to, guys. Ayan, ituloy-tuloy na natin to. Hindi ko na ikinakat. Tsaka, hindi ko alam, guys, kung legal dito ang marijuana, pero it looks like, oo. Pero hindi as rampant as Amsterdam na anywhere, talagang masisinghot mo yung amoy. Dito ay selected lang. Ito, sayang, in typical Czech cuisine. Kasi nakita ko na naman yung pork knuckle. Baka mamatay na ako. Tutok ko sa akin, ma'am. Sa akin natin itutok kasi baka may mga lasing na magkaamat sila. Magka-away, magkaroon pa tayo, ma-involve pa tayo sa away.
So, ito na lang yung area na hindi namin na-explore. On where, explore natin siya today, tonight, every night. Yes. Dami ding kebab. Puro mang kebab. At yung ano nila, Straropras. Gano'n kanila nililinawan yung mga building. Ayan o, tingnan nyo guys. Tingin tayo dito sa kabilang side. Oh, makita nyo yan. Ay, di pala siya zoom. Wait nga. Ayan guys, so lahat ng buildings dito nililinawan nila kaya maganda. Kasi ini-effortan nila na i-showcase yung mga structures nila from their history. Kaya sobrang ma-appreciate mo kasi mailaw and ang lamig. Sobrang lamig. So, inikot-ikot lang tayo. Itong area na to, hindi pa natin to napuntahan eh. Pero alam nyo guys, sa 2 days namin, actually hindi pa yung 2 full days kasi dumating kami at nag-start kami alas 12 na rin eh, kahapon. Then today, 11 din kami nag-start. Oh, hindi pa rin natin to napuntahan. Anong church to? Tingnan nyo guys, ang ganda oh. Grabe. So, picturean ko lang to, ikat ko na muna to ha. Then, balikan ko kayo. Ayan guys, andito na tayo sa mga bars. May dala naman tayo ID, di ba? So, if ever makakapasok tayo kasi may ID tayong dala. So, ito na yung nakita natin na may mga party spaces. So, yan. Maglakad-lakad lang tayo. May spot pa pala dito na hindi natin na-figure. So, ayun yung sa taas. Hindi niyo pa siya masyadong kita kasi naglalakad pa lang tayo. So, enjoy nyo muna yung mukha ng mga nakikita nyo, guys. Sex Machines Museum. Nakita nyo ba yun? Sex Machines Museum. Miski yung mga sex toy, guys, may museum dito. Astronomical clock na pala to. Ganun lang din. Umikot lang din pala tayo, guys. So, yeah, we've covered most of it. So, yeah, wala rin tayong aberya. Tayo ay lumalapit lang pa uwi. Ayan. Ito yung itsura ng astronomical clock for our first-time viewers na hindi pa napapanood yung ibang vlog natin sa Prague. Pero yung mga nakapanood na, another set of the scenery for you. Sobrang serene lang ng Prague. Sobrang laid back. So yun, ikat na muna natin, then we'll figure out saan kami mapunta.